6 boxes nga ang order natin today, kaya wala mo na magpapahinga. Sa imagine mo, success na success, soft na soft, at may alat, tamis combo, at bagay sa kahit anong handaan o merienda. Kaya kung naghahanap ka ng pangnegosyo na hindi kailangan ng oven, panoorin mo ang video na to. Ituturo ko ang step by step. Kailangan natin ng 6 na large eggs. Paghiwalayin lang natin ang egg yolks at egg whites. Ito ang tips natin para successful ang pag-whip natin ng egg whites. Siguraduhin malinis lahat ng gagamitin, walang kahit konting patak na tubig or oil. Dahan-dahan lang pag-separate ng egg whites at yolk, at dapat ay naka-room temp ang mga itlog na gagamitin. I-set aside muna natin ito. Ilagay natin ang 220 grams ng full cream milk, 45 grams white sugar, 1 teaspoon of salt, 1 teaspoon baking powder, 185 grams ng cake flour. Kailangan na sift or nasala natin itong cake flour bago natin gamitin para siguradong smooth at walang buo-buo ang ating mixture. I-mix lang natin ito ng mabuti at siguraduhin wala ng buo-buo, at tapos i-set aside natin siya. Gagawin naman natin yung merang. Ito yung 6 large egg whites na itinabi natin kanina. I-whip lang natin siya in medium speed. Gradually or unti-unti natin tataasan yung speed, lalo pag nakikita na natin nagbubuo na siya ng white foam. Dahan-dahan na rin ilagay ang 95 grams ng white sugar. Ang white sugar ang mag-stabilize ng foam para hindi ito madaling bumagsak or ma-deflate. Tip natin ay wag natin itong i-overwhip kasi magiging dry ang ating puto cake. I-beat natin siya hanggang medium peak, or pag tinanggal natin yung wire whisk ay makikita natin na parang nagbaw yung tip ng ating merang. So kukuha lang tayo ng konting merang at ihalo natin siya doon sa cake flour mixture natin kanina. Dahan-dahan natin itong imimix na hindi babagsak yung ating merang. Pinaka-importante ang step na to kasi pag hindi natin ito nahalo ng mabuti, magsiseparate yung cake flour mixture at yung ating merang. Maglalasa lang itong itlog yung ating puto cake. At pag na-overmix naman ay madedeflate or babagsak yung ating merang at magiging pudding naman ito na siksik na tinapay. So nilipat ko lang siya sa mas malaking bowl para mas ma-mix ko ng maayos yung ating merang sa mixture. So pwede na natin ilagay lahat ng natirang merang at i-mix natin siya ulit. Bali, dalawang flavors ang ginagawa natin ngayon. Bali, 2 in 1. Ube cheese at salted egg. Kaya hahatiin natin ito sa dalawa. Yung kalahating mixture ay lalagyan natin ng 1 tablespoon ng ube flavor. I-mix natin to ulit ng dahan-dahan hanggang sa pumantay lang ang kulay na ube. Ililipat ko lang ito sa 8-inch na round pan na nilagyan ko ng mga parchment paper sa ilalim at sa gilid. Sabay natin ibubuhos sa pan itong dalawang flavor. I-scrape nyo yung bowl para masaid at walang masayang na mixture. Para sa toppings, naglagay tayo dito ng hiniwang cheese at salted egg. I-steam natin ito ng 30 minutes at mag-toothpick test tayo. Pag wala nang sumama ay luto na ito. Palamigin mo muna, tapos tatanggalin na natin yung parchment paper, tapos ililipat na natin siya sa ating packaging or itong box ko. Binibenta ko nga pala ito ng 380 pesos bawat isa. 8-inch diameter, nasa 3-inch naman ang kapal. Isa ito sa bestseller ko at lagi akong may order kahit anong okasyon. Kaya kung naghahanap ka ng pwede mong pagkakitaan pero wala kang gamit, wala kang oven, pwede mo na itong gawin ng puto cake dahil hindi mo kailangan ng oven, kailangan mo lang ng steamer o kahit yung kaldero nyo, pwede na. Sobrang dali pang gawin. Please like and follow Nanay channel.